Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Alam ko po ng bawat isa ay napagpala. Amen. Are you blessed? Kung ang bawat isa po nasa kanya-kanyang mga tahanan ay nakiisa sa pagsamba, God is awesome. Ano po, yung presensya niya, patuloy niya pong ipinararanas sa bawat isa po sa atin. Alam ko po na naranasan kung nakiisa po kayo sa pagsamba. We are live on our worship, praise and worship. Alam ko po na naranasan din po natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay nga na yung kanyang pangako na pagsama ay patuloy nating maranasan sapagkat sabi niya sa kanyang salita na kung may 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Kaya we sense and we feel the presence of the Lord in the midst of us sa umagang ito. Kaya po, we are so overwhelmed sa umaga pong ito sa presensya ng atin pong Panginoon. At excited po ba ang bawat isa na Sunday na naman po ngayon? Bagamat tayo po ay MECQ pa rin, subalit ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy niya tayong pinalalakas ng kanyang presensya, ng kanyang kadakilaan, yung kabutihan, patuloy po nating nararanasan, yung kabutihan ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Yung kalakasan sa bawat araw, sa bawat umaga na pagising natin, naandun ang kalakasan na ipinagkakalob ng Diyos. Hindi lamang yung proteksyon sa bawat araw, sa buong linggo, subalit nararamdaman natin yung dakilang presensya ng ating Diyos na buhay ay tayo sinasamahan niya. Amen. Praise God. Kaya po sa umagang ito, alam ko po ng bawat isa'y excited sa mensahe ng ating Panginoon. Ngayon po, minsan pa po tayo mag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Subalit bago po tayo dumako doon, tayo nga po ay patuloy na humingi ng gabay sa ating dakilang Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa minsan pang pribilehiyo at opportunity na kami ay makapag-aral ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po, O Diyos, at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Mangusap ka pong sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Open our hearts and our mind, Panginoon, sa iyong mga salita. Higit naming maunawaan, Panginoon, sa bawat araw, sapagkat ito'y nagsisilbing kalakasan ng aming espiritu. Hallelujah, God. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, abutin mo ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, ang bawat isang nakikinig, Panginoon, di lamang sa lugar na ito, kundi sa bawat isang nasa kanya-kanyang tahanan. Lord, salamat po ng marami at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Ikaw po ang maparangalan at maitaas sa aming kalagitnaan. To you all the glory, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. We are so blessed this morning at tayo po ay muling makakapagbulay ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. As I pray to the Lord, dahil buong month of April, ay kami halinhina ni Pastor Tim. Dahil still ay rest po muna ang ating pastor. Subalit ang Lord ay napakabuti dahil patuloy siyang nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Last time, the Sunday, before last Sunday, ay yung mensahe ng Lord, ayun po yung ibinigay sa akin, yung overcomer. Being an overcomer, na patuloy tayong magtagumpay sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sapagkat sinabi ng kanyang makapangyarihang salita na we are an overcomer. We are more than conqueror. Lahat ay mapagtatagumpayan natin sapagkat kasama natin ang ating Panginoon Jesus. Kung napagtagumpayan niya ang sanlibutan, mapagtatagumpayan din po daw natin. Amen? The world is overcomable. Amen. Kapag tagumpayan ng ating Panginoon Jesus, kapag tagumpayan natin, kapag tagumpayan nyo sa inyong mga nasa tahanan, ay overcomable po ang lahat ng trouble na nangyayari sa atin. Kaya tayo po yung mga mapagtagumpay na mga anak ng Diyos. Amen po ba?
nais ko pong ibahagi yung pong isang tatlong pillars ng isang Kristiyano kung paano dito po yung sequence ng ating paglago sa Panginoon, dito po nagsisimula sa tatlong ito na ating pong ibabahagi. Ano po, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay yun pong knowing, doing, and becoming. Hallelujah. At ang ating pong pag-aaralan na text ng ating Panginoon ay sa Colossians chapter 1, verse 9 to 12. Atin pong basahin sa English version. Ang sabi po dito, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, and strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and long sufferings with joy. Give thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Minsan pa po babasahin ko po sa Tagalog. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Ito po yung ipinauunawa sa atin, knowing. Ano po? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaalaman, nagbibigay sa atin ng karunungan. Mamaya po ating isa-isahin po yon. Verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtiyataga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Purihin po minsan pa ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po yung panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Colossians, believers, na tunay nga dito sa kanyang 3 pillars na content ng kanyang panalangin, makikita natin dito yung tinatawag nga pong knowing, doing, and becoming. He prayed, sabing ganon, that they would know more. Ano po, na mas malaman. Ang sabi po ng verse 9, kaya't nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Ito po yung isa sa panalangin ni Apostol Pablo na ipaunawa lagi sa atin. Sa tuwing tayo ay magbabasa na kanyang salita, mag-aaral, ang panalangin ni Apostol Pablo laging ipaunawa ng lubusan ang kalooban ng Diyos sa atin. Yung fullness of His knowledge, may binanggit po dito sa English. That kailangan mag-increase po kasi sa atin yung knowledge of His will. Knowledge, ano po, yung karunungan, kaalaman. Yung full knowledge ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang nais ng Diyos, malaman natin ang lahat ng bagay na kanyang kalooban. Hindi po tayo maging ignorant sa kanyang banal na kalooban sa atin. At saan po natin makakuha yung kanyang kalooban? Dito mismo sa kanyang mga salita. Sa Bible. Amen po ba? Minsan nagtatanong tayo sa ating sarili, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa akin? Ano kaya ang kalooban ng Diyos? Ano kaya ang ipinagagawa sa akin ng Panginoon?
ano po ang dapat nating gawin? Buklatin at basahin ang salita ng ating Panginoon. At dito, matutuklasan natin, malalaman natin, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Wala na pong iba. Hindi natin bubuklatin ang anumang babasahin, magazine. Hindi natin makukuha doon ang kalooban ng Diyos. Hindi din sa mga kuro-kuro ng maraming tao na sinasabi na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Hindi po doon, kundi sa mismong salita ng ating Panginoon, the Bible. Kasi doon natin malalaman yung full knowledge. We must be filled with the full knowledge of our Lord Jesus Christ. Pag sinabi pong filled, be filled, ay, ang ibig sabihin po is to be controlled with. Controlled by. Tayo po ay makontrol. Pagka po tayo filled with, example, kung tayo ay filled with anger, we are controlled by anger. But if we are controlled by the Spirit of God, we are controlled by the Spirit of the Lord. Amen po ba? Naunawaan po natin. So being filled with the fullness of the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung nais po natin ng karunungan, ang sabi nga ng James, ay tayo ay humingi sa Panginoon at bibigyan tayo. At dito sa salita niya mismo, makukuha natin ang karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Yung mismong kalooban ng ating Panginoon. We need to know the will of God better. Amen po ba? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Be filled and be controlled by the will of God. Through the Word of God. Lagi tayong bumabalik doon sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos, ito po yung, alam naman natin sa ating laging pag-aaral ng kanyang salita, this is our authority, final authority. Yung kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, sa kanyang salita lamang. Marami po ngayon sa panahon ngayon, kung kayo po ay nakakapanood, lagi naman tayo nakakapanood sa internet, na meron nang nagne-neglect talaga ng salita ng Diyos. Hindi na naniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mga ano po yun ha, mga mangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, ang Bible daw ay tapos na. Kaya hindi na kailangan pag-aralan. Wala na daw revelation. Pastor na ang nagsasabi noon, bakit po kaya? Ano po, nawala na yung filled with the Spirit of the Lord. Subalit, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa John chapter 8, verse 32. Ano sabi po doon? Verse 31 and 32 ng John chapter 8. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth," knowing pa rin. Malalaman mo ang katotohanan sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Kaya kung may nagsasabi na tao na, ay, hindi na tayo kailangan magbuklat ng Bible. Ang revelation ay nasa sarili na natin, nasa kaloob-looban na natin. Ang Diyos, at yun ang sinasabi natin. Ayun na, kasi built-in power na daw yung si Lord Jesus na nasa atin. Kaya hindi na kailangan magbuklat ng salita ng Diyos. So, parang hindi po tayo doon mananangan. Kasi, ang sabi ng mismong Panginoong Jesus ang nagsabi dito, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yun yung great blessing and promise ng Lord na kapag tayo, sabi ng ibang translation, "If you continue in my word, if you hold to my teaching," pinangahawakan natin ng kanyang salita, tayo ay malalaman natin ang katotohanan, we will know the truth. Amen po ba? Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kailangan ng tao ang kalayaan.
kalayaan sa sariling karunungan, kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa pag-aalinlangan, kalayaan sa anumang discouragement. Ano po? Ang daming mga gapos ng kaaway na kailangan tayo lumaya. Subalit ang salita ng Diyos lamang ang makapagpapalaya sa atin, sapagkat yun ang katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos mismo ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 31 and 32. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Doon lagi tayo babalik sa katotohanan. The final authority, wala pa ring iba kundi ang salita ng ating Panginoong Hesus. The Bible, the Scriptures. Hallelujah. Kaya ang sabi pong ganun din sa Acts chapter 17 verse 11, makikita po natin doon yung isang kwento doon sa mga taga-Berean church na pag sinasaliksik nila ang salita ng Diyos, ay talagang pag-uwi nila ng bahay, ay binabalikan nila yung teaching ni Apostol Pablo, at ito ay talagang sinasaliksik pa rin nila kung totoo ba yung mga sinabi ng nangaral sa kanila. Ganon din po tayo ngayon. Amen? Pag tayo ay nagbasa, hindi lamang tayo makukontento, every Sunday tayo nagbubuklat ng Bible, but reading and meditation of the Word of God is every day. Araw-araw po tayong mag-aaral, kakain ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po ng 1 Peter 2:2, lagi tayong mauhaw sa gatas na espiritual. Lagi tayong manabik sa gatas na espiritual. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Ito po yung pagkain ng ating mga espiritu. Kung tayo kumakain, lagi tayong gutumin, dahil tayo nasa bahay lang, maya't maya nakikita ay pagkain. May merienda pa, talagang maya't maya ay puro physical food ang ating nakakain. Subalit ngayon, this is the time, araw-araw, busugin din natin ang ating espiritu sa pamagitan ng pagbabasa at pagme-meditate ng salita po ng ating Panginoon. Hallelujah! At ang sabi din po sa Hebrews 5:12, ang sabi po gano'n, spiritual knowledge is the beginning of a successful and fruitful Christian life. Yan pong spiritual knowledge na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. And growing in the will of God is knowing the Word of God. Growing in the will of God para tumaas ang antas ng pagkaalam natin sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, kailangang malaman natin ang salita ng Diyos. So we need much more ang salita ng Diyos sa atin po mga buhay. Amen. Marami na tayong naririnig ng mga masamang balita. Lagi na lang masamang balita ang ating naririnig. Subalit yung maganda at mabuting balita ng Diyos ay kailangang marinig natin every day. Araw-araw kailangan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kasi ang hatid at dulot nito sa atin ay yung pagkaalam, the knowledge. Ang sabi nga po ng Hosea chapter 4 verse 6, my people destroy because lack of knowledge. Hindi alam ang katotohanan, kaya napapahamak. Mali ang desisyon, mali ang mga paglakad sa buhay, kasi nawala na ang kaalaman ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Sala na, napaayo na sa takbo ng mundong ito. Kasi nawala na sa tono, nawala na sa presensya ng ating Panginoon. Nawala na, naagaw ng kaaway ang mga salita na nahasik sa kanilang mga puso. Napabayaan. Amen? Bagamat may mga salita na natanim, subalit hindi naalagaan, hindi lumago. Amen po ba? Gayon din po, parang naalala ko sa Luke chapter 13, nung makita ng Panginoong Hesus yung puno ng igos, the fig tree. Sabi, ay, wala nang silbi ito.
Bagamat nakatanim sa lupang mataba, pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi siya namumunga. No? Nawala na yung kanyang pagiging fruitful. Putulin na natin ito. Gusto pa nating putulin tayo ng Panginoon? Siyempre po, ayaw natin. So, kailangan po patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon, abide, continue to abide in Him. Sabi nga ng John chapter 15, if you abide in me, and my word abide in you, amen? Ask whatever you wish, and it shall be given to you. Abiding in the word, kailangan mo. Hallelujah. Praise God. So knowing, napakahalaga. Nagsisimula sa pagkaalam. Pag hindi natin alam ang salita ng Diyos, wala tayong lalakaran. Kasi the beginning of wisdom, ano po? If you know the truth, alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, ililid ka sa iyong paglakad. Amen? Ang sabi nga nung isang kwento, ano po? May kwento po kasi nasabing gano'n, merong mga pastor na didiskusyon, sabing gano'n, ang ganda ng aking binabasang Bible, ang ganda ng translation, NIV, praise God, original translation. Yun namang isang pastor, ay, ang akin ay The Message, ang ganda ng translation, ano? The Message Bible, talagang makikita mong na-expound ang Yun namang isa, ay NIV ang akin kasi ay mababaw, madaling unawain. Sumagot yung isang bata-batang pastor, sabi, ang translation po, ang sa nanay ko po ay ang ganda ng translation. Yung sa nanay daw niya. Kasi yung translation nung nanay ko ay sinasagawa niya araw-araw. Yung binabasa niyang Bible, written Word of God, ay nailalagay niya sa Living Bible. Ano po? Nagkakaroon ng application. So ano yung kanyang nababasang salita ng Diyos, ito ay naia-apply niya, nailalakad niya sa pang-araw-araw niyang buhay. Amen. At ayun yung tinatawag nating doing. Amen. Hindi lamang knowing after we know the truth, after we know the revelation word, the written word of God, kailangan ito'y mai-apply natin in the spirit realm, in the walking everyday of our lives. Amen. Ito na yung tinatawag na doing. Kaya ang panalangin ni Apostol Pablo, pangalawa niyang panalangin, ano po, makikita natin, naka-outline yung kanyang panalangin sa mga taga-Colosas. He prayed that they might do more. Ano po? So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. In our Christian life, knowledge and obedience must go hand in hand. Yung, alam mo nga, pero hindi mo naman naisa sa pamuhay, ano ang magiging silbi noon? Sa ating pong buhay, Kristiyano. Bilang tayo po'y mananampalataya ng ating Panginoon, ang Lord ay nag-e-expect po sa atin na sundin natin ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban. Kaya po yung obedience ang napakahalaga po din sa atin bilang tayo po'y mga nakakilala sa ating Panginoon. Wisdom, and then we must walk. Walk and work. Ano po? Mamuhay. Ang sabi nga ng Efeso 4:1, mamuhay gaya ng nararapat na mga tinawag ng Diyos. Ano ba yung nararapat nating maging aksyon sa salita ng Diyos? So, ipamuhay natin yung nalalaman nating salita ng Diyos. Amen po ba? After we know, knowing, kailangan ng doing. Sapagkat ang sabi nga ng Santiago 1:22 hanggang 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo,
ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Amen. Sa lahat ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Hallelujah. Kailangan po, tayo po ay maging tagagawa ng salita ng Diyos. Christianity is something you do. Kailangan po yung pagiging Kristiyano natin ay action word. Ano po? O verb. Sabi nga, series of verbs po kasi ito. Action word. Ano po? Feeding. Ano ba? Ano ba yung mga action word? Clothing, teaching, encouraging, giving, loving. Ayan po yung mga action word. Visiting, feeding, feed my sheep, ang sabi ng Lord. Hallelujah. Kaya, Christianity is something that you do. Hindi lamang yung nalaman mo ang katotohanan ng kanyang salita, kailangang isapamuhay mo, isagawa mo yung kaalamang na-receive mo sa Lord. Hallelujah. Ito yung action word natin. In this time and season ng pandemic, ano yung magagawa natin para tayo ay makatulong din sa ibang nangangailangan? Amen? Hinahanap din po yan ng ating Panginoon. Sa ating kapwa. Amen? Yung mga community pantry na mga ginagawa ngayon. Amen? Pero, di ba, pwede tayo, kasi meron dalawang bagay yun eh. Baka ikaw lang ay takers, pero hindi ka naman nag-givers. Amen? At kung mag-take ka pa, ay talagang hinakot mo na, Hinakot mo na yung isang tray na itlog. So, kailangan ay give din. Amen? Nakikita natin yung mga issue ng community pantry. Pero yung iba talagang nakaka-bless, nagtatayo ng sariling pantry. Sabi ko nga namin ni Pastor, nung kami napadaan dito, kahit maglagay tayo dito sa church ng community pantry, din sa labas. Baka naman, kasi biglang nung nagbigay ng pantry si Locsin, si Angel Locsin, ay talagang dinumog naman. Nawala na ang social distancing. Kasi pag nalaman na artista ang nagbibigay, talagang dinudumog. So, yung mga way na pwede nating gawin sa ating kapwa, ano ba yun? Amen? Tumulong tayo sa mga nangangailangan, magbigay, to share our love, concern sa bawat isa. Kaya po yun ang nais ng Diyos sa atin, yung doing. Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon. At kailangan sa atin mismo maging example tayo na magawa yung ipinagagawa sa atin ng Lord. Amen po ba? Hallelujah. Kasi pag sabi sa kaalaman, meron akong verse po dito na naisulat, Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. Wow, pagka pala hindi natin ginawa yung tama o mabuti, ay alam mong kailangan mong gawin yun sa iyong kapwa, ay nagkakasala tayo. The sin of, ano ba yun? Sin of omission? Amen? Nagkakaroon din tayo ng pagkakasala doon. Kaya kung alam mong tama ang iyong ginagawa na pagtulong sa kapwa na mabuti, ayon ay kalugod-lugod sa ating Panginoon, sa harapan ng ating Diyos. Amen po ba? Doing. God expects us to do. Ano po? He prayed that they might do more. Ano po? May sinabi din. Ano po? Yung
paggawa natin, pagsunod sa ating Panginoon. Deuteronomy chapter 28, ang daming blessing po doon. Sa lahat ng sumusunod ay pagpapalain ng ating Panginoon. Blessing will come when you obey the Lord. Hallelujah. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Ang sabi nga ng Panginoon dito din sa Matthew 25 sa isang parable na binanggit ng ating Panginoong Jesus na nung siya daw ay ang sabi ng ating Panginoong Jesus, babasahin ko po. Kasi dinescribe dito ng ating Panginoong Jesus yung day of judgment na tinatawag. Pagharap natin sa Panginoon, baka ganito ang sabihin sa atin. Ang sabi pong gano'n sa Matthew 25, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Ang tanong noong taong nagsabi ng ganun sa ating Panginoong Jesus, sabi, kailan ko po kayo pinakain? Kailan ko po kayo binigyan o pinainom? Ang sagot ng ating Panginoong Jesus, noong ikaw ay nagpainom, noong ikay gumawa sa iyong kapwa, na ikay nagbigay, nagpakain, iyon ay ginawa mo para sa akin. Amen? Kaya pagdating doon sa kalangitan, ayun po ay recorded ng ating Panginoon. Kaya wag nating i-withdraw yung ating pagtulong sa ating kapwa. Amen. Sapagkat yan lahat ay nakarecord sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Doing. Amen po ba? After we know the truth, we must activate the truth. Amen. Doing the will of our Father. Doing what is right. Doing na alam natin na nangangailangan. Alam natin na kailangan yung tulong ng bawat isa po sa atin. Dahil higit sa lahat, tayo na mga nakakakilala sa Panginoon, ang dapat na gumawa niyon. Amen. Praying. Interceding. Amen. Meron mga nagre-request sa atin, lalo sa panahon ngayon, ay, kapatid, ipag-pray mo nga ako, alam na ikaw ay Christian. Ano? Naipagpe-pray ba natin yung humihingi ng request sa atin? Amen? Kasi napakahalaga noon in this time and season ng pandemic na talagang a prayer napakalaki ang magagawa sa buhay ng bawat tao. Sapagkat ang tao ay pagod na. Amen? Ang mga tao ay hirap na. Ang daming nangyayari sa buhay. May mga nawala ng trabaho, talagang nawala ng mahal sa buhay. Ang daming naganap sa buhay. At ang number one na kailangan nila ay ang maipanalangin po sila. Tayo po yun. Ano po? Sabi ng Lord, pray for one another. Amen po ba? Kaya kailangan ay i-extend natin yung ating mga panalangin sa kanila. Ito'y way din para magamit tayo ng ating Panginoon. Intercede for them. Hallelujah. And that is doing. And lastly, maikli lang po ito. Hallelujah. After we know, and after we do, ang sabi ng Lord, ang prayer ni Apostle Pablo, he prayed that they might become more like Christ. And that is yung becoming. He prayed that they might become more like Christ. Ito po yung tinatawag na Christ likeness. Hallelujah. Ang nais ng Lord
talagang maging kawangis tayo ng kanyang anak na Panginoong Jesus. Ang sabi po ng verse 11 and 12, ang sabi pong ganon, atin pong basahin ang verse 11 and 12. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Ngayon po tayo nasa liwanag, mga pinili at hinirang ng ating Panginoon. We need to become more like Christ. Pag sinabi pong more like Christ, ang ibig sabihin po dito ay yung ating pong character. Ang pinapatungkol po dito ng ating Panginoon, yung ating goal as a Christian must be grow closer and closer to the example of our Lord Jesus Christ. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Nagniningning po ba? Pakitingnan nga yung inyong katabi, maging na mga nasa tahanan. Amen. Nagniningning dahil sa Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. From glory to glory. Ang sabi po dito, tayo ay patuloy na binabago ng ating Panginoon. Amen. Hindi naman tayo perfect na talagang kawangis na ng ating Panginoong Jesus. We are under process pa rin sa ating paglakad sa ating Panginoong Jesus. But the truth is, ang sabi dito, siya yung magbabago sa atin. Ang Espiritu ang magbabago sa atin upang mula sa antas ng kaluwalhatian hanggang tayo mistulang maging kalarawan ng ating Panginoong Jesus. Every day, tayo binabago ng ating Panginoong Jesus hanggang maging mistulang kalarawan ng ating Panginoong Jesus. Ang tinutukoy po dito yung ating character. Ano bang character ng ating Panginoong Jesus? Diba? Ano yung mga Christ-likeness na kailangan nating maging kagaya ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi nga po ng isang question dito, how does a person measure his growth in Christianity? Paano daw masusukat ang isang Kristiyano na siya ay lumalago sa kanyang pagiging Kristiyano? Simple lang daw po ang sagot. It's just the matter of checking to see how much we are becoming like Jesus Christ. Pag tayo ay yung ating character nababago na, nagiging kawangis ng ating Panginoong Jesus, na ando na ang humility, thankfulness, yung mga karakter ng Panginoon, servanthood, ay nagiging kawangis na tayo ng ating Panginoong Jesus. Christ-likeness po ang tawag doon. Ang sabi nga ng Efeso 4:14, nang sa gayon hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo may liligaw na mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen. Speaking the truth with love. Ano po? Nangangaral din tayo, nagbabahagi ng salita ng Diyos with love. Amen? Meron pa rin nagre-reject sa atin, meron pa rin nag-o-oppose. Pag sinasabihan natin, sineshare natin ang salita ng Diyos. So be patient. Maging patient po tayo sa kanila, just like Jesus Christ. Pag tayo bumigay na, na makita natin na, ay, ayaw mo, iwag mo. Ikaw na nga binabahagi na. Minsan gano'n, nawawala na yung patience, yung love natin, nawawala. Pero ang sabi dito, speaking, ang sabi sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, naandun pa rin yung love natin. Tayo dapat maging lubos
na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen. Maraming na-encounter ang ating Panginoong Jesus. Mga nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, sumusunod lamang dahil sa biyaya, sa blessing, pero naandun pa rin ang Panginoong Jesus. Yung pag-ibig, ine-extend pa rin ng ating Panginoong Jesus. Patient, humbleness. Amen po ba? Kaya po, makikita sa isang Kristiyano na siya po ay nag-grow in maturity. Kapag po siya ay, ang sabing ganun ay, to be becoming like more Jesus Christ. Amen. Yung character dito ang tinutukoy po sa atin. Amen. Ang sabi pa rin po sa 2 Peter 1, 5 and 8, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen. Idagdag natin sa ating pananampalataya. Huwag po tayo maging parang dogmatic na kailangan makita po yung character na ganito. Amen? Idadagdag ang kabutihang asal, sa kaalaman, wisdom, punong-puno ka nga ng wisdom. Alam mo nga ang Bible from Genesis to Revelation, pero pag makikita naman yung character, amen? Sala sa ipinapangaral na salita ng Diyos. Kasi, ganun ba si Jesus Christ? Kasi makita, kung si Jesus Christ ay ganun, hindi tayo susunod. Amen? Pero si Jesus Christ, nasa Kanya lahat ito. Yung kaalaman, kabutihan, pagpipigil sa sarili, katatagan, pagiging makadiyos, pagmamalasakit sa kapatid, at higit sa lahat yung pag-ibig. Amen? Ini-identify po dito yung mga bagay na kailangan nating taglayin, mga katangian dapat taglayin at pagyamanin. Amen? Para tayo po ay tuluyang maging makabuluhan at maging kapaki-pakinabang ang atin pong pagkakilala sa Panginoon. Bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Amen? To become more like Christ. Hallelujah! Kaya sabi po dito, conclusion, we need to know the will of Christ, and we need to know the work of Christ, and we need to become more like Christ. Kaya nga po doon sa ating pinaikli natin yung knowing, doing, and becoming. Bilang application natin sa ating pinag-aralan ngayon sa umagang ito, knowing, paano tayo magkakaroon ng the fullness of the knowledge of our Lord. Be filled with the Word of God. Ano po? Bawat araw, tayo ba ay nakakapagbasa ng Bible? At least 15 minutes? Amen? Pagkagising sa umaga, nakakapanalangin ba tayo? Amen? O yung cellphone. May Bible naman yung cellphone ko, pero hindi minsan nasa cellphone, tapos mamaya nasa iba na. Nasa ibang application na. Imbes na Bible application, nasa iba ng application. So, in our application ng knowing, magbigay po tayo ng commitment sa salita ng Panginoon. At least 15 minutes a day. Para tayo po ay kakain, sabay-sabay kakain ng salita ng Panginoon. Ito po'y kalakasan ng ating espiritu. Amen? Spiritual food po kasi ito. Amen? Ang higit na mabibiyayaan o palalakasin ay ang ating espiritu. Hallelujah. I-meditate po natin. Memorize part of the scriptures. Kasi ito ay talagang mag-sisink in sa atin
pag po patuloy tayong nagme-meditate ng salita ng ating Panginoon. Ayun po yung sa knowing. Planuhin po natin para po tayo mag-grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. In the knowledge of the Word of God. Hallelujah. And then sa doing, obeying the Word. Share the Word. Amen? Yung ating in-identify kanina. Yung doing, ito po ay action word. Verb, ano po? Yung pong feeding, yung sinabi ko po kanina. Ano po? Feeding, sharing, loving, ano po? Giving. Ayan po ay action word. And that is part of doing the will of God. And becoming like Christ. Ito po yung mga positive attitude na binanggit ko po kanina, yung pagiging patience, pagiging mapagpasalamat, thankfulness, at yung pong pagpapakumbabang kagaya ng karakter ng ating Panginoong Jesus. So we are becoming more like Christ. Amen po ba? Servant attitude. Magkaroon po tayo. And love that so characterize the life of Jesus Christ. Na lahat po ng ating gagawin, pinaplano, tayo po ay mag-grow. Sabay-sabay mag-grow. In our knowing, in our doing, and our becoming. Amen po ba? And this is also my prayer today. Ano po? Na habang minemeditate ko po ito ng bawat isa sa atin. Kasi ngayon, time na in season na ito, talagang hindi tayo nakaka-attend ng Sunday service. Hindi tayo nakakapagsama-sama na nakakapag-pray, nakakapagpalakasan sa isa't isa. Through online and virtual mentoring, discipleship, ano po, doon lang tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ko po kanina, as part of our application and conclusion, ay every day tayo po ay makapag-aral, makapagbuklat ng salita ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito at I pray na na-receive po natin yung maikling mensahe ng Lord sa umagang ito na kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo that he prayed that we may know the will of God. Be filled with the knowledge of the fullness of our Lord Jesus Christ at magawa natin doing the will of God sa ating mga buhay and becoming more like Christ. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Tayo po yung manalangin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Patuloy niya po tayong pinalalakas ng kanyang mga salita. Hallelujah. God, salamat po o Diyos sa iyong mga salita na naipahayag sa umagang ito, Panginoon. Truly, O God, this is also my prayer, O God, sa aking mga kapatid na nasa online, maging sa narito na magkakasama kami, O God. Lord, patuloy mo kaming palakasin, mag-grow, Panginoon, sa aming pagkaunawa sa iyo. Hallelujah, God. Patuloy namin kasabikan ng iyong mga salita, Panginoon, as our spiritual food, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, that we might do, O God, magawa din namin ang mga ipinapahayag mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. To be more like Christ, Panginoon, Lord God. Hallelujah, that is our ultimate goal, O God, na makawangis, makagaya namin ang aming Panginoong Jesus nang siya'y nabubuhay dito sa lupa. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah, God. Ikaw lang ang aming pupurihin, sasambahin at pasasalamatan. Salamat, salamat, salamat po, O God. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Lord, idinadalangin din namin anuman ang mga pangailangan, Panginoon, sa oras na ito. Aking mga kapatid, Panginoon, na naka-online, O God, Lord, extend your mighty hands, O God, upon them. Lord, katagpuin mo po, O Diyos, anuman ang mga pangailangan, anuman ang kanilang mga panalangin, O God. Hallelujah, God. Ikaw ang higit na nakakaalam at aabutin mo sila sa umagang ito, Panginoon. We declare, O God, answered prayers, O God. We declare healing, O God. Healing upon healing. Even your provision be upon them, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi nalilimitahan, Panginoon, Lord God. Nothing is impossible to you and nothing is too hard for you to do. Lord, salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon.
sa oras na ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Complete healing, O Lord God, sa bawat isang nakakaranas ng anumang sakit at karamdaman. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Salamat po ng marami. Receive all the glory. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. The glory and praise be unto you, O God. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. God bless you po. Yan po, magandang umaga po sa atin na po, sa lahat po ng naka-online, ano po. At ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Dito po, may babasahin po ako sa, nakita ko po ito. Makita po natin to sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, ano po. Ang sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia, ano po. Dumadanas sila na matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ano po? Sila kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakikiusap sa amin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. At higit pa sa inasahan namin, inalaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ano po? Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Alam niyo po, sa ating pagbibigay po ng kaloob o tithes, ano po, minsan ganun po, nasusubukan po tayo kapag, siyempre, kapag tayo minsan kulang na kulang, minsan yung tithes na iipit. Ano po, sasabihin ng iba, ay hindi ko muna ibibigay. Ano po, parang nagiging marami po tayong dahilan. Pero alam nyo po, sa pagkakataon po talaga, ito po yung magbibigay po sa atin. Ano, ng masagana. Ano po, sabi nga po dito, unang-una, kung bakit natin ito gagawin, unang-una, dahil mahal po natin. Sabi dito, higit sa inasahan namin, inilala nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Alam niyo po yung pagbibigay natin, ano po, ibinibigay natin to unang-una sa Panginoon. Amen po. Kumbaga, secondary na lang po na magamit, ano po. Kasi, sa totoo lang po sa pagbibigay natin, ito yung palatandaan na tayo nananampalataya. Na once na bigyan, hindi tayo hahayaan ng Diyos na magkulang tayo. Kasi nga, ibinibigay natin sa Kanya yung nararapat. Amen po ba? Kung tayo po ngayon ay nakakaranas ng medyo hirap po ngayon, alam nyo po, minsan lang may mga bagay lang tayong hindi nagagawa para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya pag nagagawa po natin ito, ay ang Diyos po ang kikilos. At alam po ng Diyos kung ano po yung laman ng ating mga puso. Amen po ba? Kaya, ayan po, yun nga po sa mga nasa bahay po ngayon na, siyempre, wala po tayong Sunday. Alam niyo po, message lang po kayo at kung ako po pupunta po ako diyan. Ano po, para upang magamit po at makapagbigay po tayo sa Panginoon. Amen po. Kaya sa atin po, sa bawat po magbibigay, ano po, at tayo po ay manalangin, ano po. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Dalangin ko sa bawat isa na sabi mo nga sa mga taga Macedonia, Panginoon, kahit po sila ay higipit, pero Lord, yung kanilang commitment sa iyo sa pagtulong, sa pagbibigay ng kaloob sa iyo, pagbibigay ng tithes nila, Lord, hindi po nila hinahayaang hindi nila ito magawa. Panginoon, sa bawat isa na nandito, Lord, alam mo kahit mayroong pandemic, Panginoon, lahat ng anak mo ay saganang sagana, Panginoon. Hindi mo pinagkukulang. Dalangin ko, Lord, na ang bawat isa ay puspusin mo po ng iyong kagalakan, pagtitiwala, Panginoon, at
Salamat po, Panginoon. Dalangin ko din po sa oras po ito sa bawat isa sa amin, sa buong Life Family. Panginoon, Ikaw po ang patuloy na kumilos, Lord God. Even sa aming bishop na ngayon, Lord God, ay patuloy mo po siyang pagpalain. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon at continuous pa rin yung ating mga online, mga prayer. Lahat po ng mga activity natin is still online. Tayo lang po ang live ngayon sa ating face-to-face na ilan lang din po tayo. Wala pa pong 10 tayo dito. Kasi still we are on MECQ pa rin. Kaya po makikoordinate lang po tayo sa ating mga leader, sa mga sector head natin at para po maging update po kayo at kayo po'y mapasama doon sa mga mentoring at discipleship na ginagawa po natin within the week. Kaya po maging sama sa youth, gayon din po kay Pastora Aya sa men's, nag-start sila. Kailan kayo nag-start kahapon? Nagkaroon ng men's ng community discipleship sila. Praise God. And we claim by this Sunday ay si Bishop na po ang magpipreach. Hallelujah. Praise God. Kasi continuous na po ang kanyang recovery. So, purihin ang Panginoon at tayo po yung nagpapasalamat sa oras na ito. Sama-sama po tayong manalangin ng pagsasalamat sa ating Diyos. Salamat sa iyong mga dakilang gawa, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa kalakasan. Salamat sa revelation, O Lord God. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, God. Lord, maging sa mga nasa tahanan, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa sa kanila. At patuloy, natatanggapin namin, Panginoon Lord, ang iyong biyaya, ang iyong mayamang biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin. O Lord God, sa namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, ang patuloy na protection mo, ang igagawad mo po sa bawat isa sa amin. Lord God, ang bendisyon mo ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, ang pakipisan ng banal na Espiritu ay laging sa amin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you po, Life Family, at sa lahat po ng naka-online. God bless you. Hallelujah.